Kahapon nga po, pinayagan na ng Senate Impeachment Court yung pagsabina po sa bank records, BIR records, and even AMLAC records ni Vice President Sara Duterte, maging ng asawa po nito na si Attorney Mans Carpio. Para lang po sa publiko, para lang mas maintindihan lang din po nila, kapag sinabi po na pinayagan ng magsabina, ano pong ibig sabihin nito? Ito po ba initially ipapakita agad o ibig sabihin ipoproduce pa lamang yung mga dokumento? Yung 'pag natanggap nung mga sinabpina, yung sabpina, yung mga tao na yon ay required na ipresenta yung mga dokumentong na yon at ibigay sa clerk of court ng korte para doon i-surrender. So, yun yung compulsory process of subpoena. So ipoproduce ng mga napasabina, halimbawa bangko man yan or sa BIR man yan, yung hinihingi ng Senate Court. Pero hindi po ba ibig sabihin nun na automatic bubuksan agad sa publiko at automatic part of evidence na? Tama po ba, Attorney Reggie? Tama ka dyan, no? Ang makakakita lamang initially doon is the branch clerk of court at saka yung mga parties. Dahil makikita lamang ng publiko at ng korte yon once na ipresenta yung mga dokumento na yon doon sa pagpe-present ng mga witnesses. Kasi ang dokumento hindi siya pwedeng ma-authenticate o ma-identify na mag-isa. Kinakailangan ng isang testigo para mag-authenticate at mag-identify nun. At pag upo ng testigo na yon, doon ipapasok yung mga nasabpi ng mga dokumento, papa-identify sa kanya, ito ba yung bank records na to, paano mo alam na ito yon kasi ikaw ba yung nag-issue, at doon pa lang natin makikita kung ano yung mga dokumento na yon. Oo, Attorney Reggie, ang napayagan po from 2007 hanggang sa present, madami-dami po yun. Kapag ito po ay naisumiti na, ano na po ang susunod na proseso? O ang susunod na proseso nun, bubusisiin yon nung nag-request ng House Prosecution Panel at titignan nila kung yun mga dokumento na yon will help their case or will not help their case. If it will help their case, of course, iprepresenta nila yung mga dokumento na yon. Kapag hindi makakatulong sa kaso yon, hindi nila iprepresenta. So maaaring may mga dokumento doon na hindi nating makita because it does not lead or relate to the case of the House Prosecution Panel na humingi ng sabpina na yun. At sa pagkakataon pong ito, once maisumiti po itong mga bank records, BIR records, AMLAC records, may pagkakataon din po ang depensa para po mag-object halimbawa dun sa admissibility ng documents na magamit po ito in court. Tama po ba yon? Oo, tama ka dyan. Yan yung naririnig mo last time, no, nung nakita natin yung mga defense counsels na nag-o-object dun sa dokumento. Ito ay maaaring gawin unang-una pa lang sa pag-identify ng witness na ito yung dokumento na yung maririnig mo mag-o-object sila. Ngunit ang proper time talaga under the rules of court na pwede ka mag-object sa admissibility of those evidence ay kapag i-offer na yan ng House Prosecution Panel or nagprepresenta ng kaso formally sa korte. Ililista nila yan at ilalakip nila yung bawat dokumento na yan at sasabihin nila kung anong purpose na yon para to raise it to the level of evidence. Ngayon kasi hindi pa yan ebidensya Yes no? po. Hinahain pa lang bilang ebidensya. So kapag gano'n na nangyari, inihain na bilang ebidensya, yung kabilang panig naman sasabihin niya, itong mga dokumento na to hindi to pwede kasi photocopy to, itong dokumento na to hindi pwede kasi it violates this secrecy law, etc. So ganun yung magiging proseso when it comes to those documents. So ibig sabihin, yung proper time po na binabanggit ninyo, mawi-witness pa rin ng tao, halimbawa sasabihin ng prosecution, gusto namin ipresenta to, on the day of the trial, mag-o-object yung defense, makikita ng tao kung ano-ano mga dokumento ang posibleng hindi payagan ng depensa na maipakita. Ganun po? Tama ka dyan. Pero syempre, dangerous din yun. Ito, mangyayari to both parties. Pati Yes yung po. depensa, kapag magpresenta rin ng dokumento next time, mag-o-object din naman yung House Prosecution Panel. So this happens to both parties, hindi lamang isang party. So dun pa, it's medyo double-edged sword yun. Kasi kapag nag-object ka na initially doon, kapag pinipresenta sa testigo yun, wala naman talagang effect yun, legal effect, because of the fact na alam naman ng mga lawyers, sa huli pa dapat mag-o-object
object on the admissibility. Sometimes talagang for a chilling effect lang yon. Baka kasi susunod na mga dokumento, ganun din. Di medyo kung ikaw yung nagpresenta, magdadalawang isip ka na kung ipresenta mo pa kung may objection naman. So it's a strategy that happens pero wala talaga siyang legal effect when that happens kasi hindi pa yun yung proper time to make those objections. Pero napakita na disclose na kagad unnecessarily yung objections mo doon sa document na yon at an early time na dapat dinidisclose yun kapag nag-formal offer na. Sandali. Attorney, yung pinag-uusapan nyo ni Chacha, yung process po, subpina, then yung mga taong sinubpina, tinihingian ng mga dokumentong ito, magsusumite ng hinihinging dokumento sa court. Tama, sa Okay. clerk of court. Okay, kaya nga po sa clerk of court. Okay. Yan hong mga dokumentong yan, kailan mapapasa kamay ng both parties? Sa July 30 rin po kapag isinumite na po rin yung mga dokumento na yon, except doon po sa AMLC na reports, kailangan po munang tingnan ng presiding officer kung unnecessarily magdi-disclose po yun ng mga methodologies ng mga pag-iimbestiga ng AMLC. Okay, yung mga bank records na ito, no, na makukuha po ng clerk of court at copies nga ay para sa dalawang panig, magkakaroon ho ba ng pre-trial conference muna bago itong mga to ay mailatag sa impeachment court, mabuyang-yang sa impeachment court? I think mangyayari na rin yan sa July 30, meaning i-mark na rin into evidence. Lalagyan na nila ng marking, yung GG na naririnig ninyo. Okay, so hindi po agad-agad itong kumbaga in open court lamang ipe-present at bubuyang-yang doon. Magkakaroon po magkabilang panig na pagkakataon to examine all these documents and then maging parte na po ng mga dokumento as exhibit during the trial. Tama ka dyan, Manong Ted. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.